Ikaw ay isang accountant, hindi basta-basta. Isang may masterado sa corporate finance, mga internasyonal na sertipikasyon. Pangalan na lumilitaw sa mga audit report na hindi binabasa ng iba, pero pinipirmahan ng lahat. Nagtatrabaho ka sa isang prestihiyosong firm, custom-made na mga suit, Italian coffee maker sa opisina, mga kliyente na nagpapadala ng alak tuwing Pasko. Mahilig ka sa pagkakasunod-sunod ng mga kolum, sa katiyakan ng mga decimal, sa paraan kung paano lahat, talagang lahat, ay naipapahayag sa debit at credit. Nirerespeto ka ng mga kasamahan mo. Rekomendado ka ng mga kliyente mo. Sabi ng girlfriend mo, boring ka pero stable. Sabi mo, predictable ka dahil pinipili mo. Ang accounting ay hindi tapat o di tapat. Nasa ganun lang siya. Parang isang beses. Isang mahalagang kliyente ay nagkaproblema sa hasyenda. Isang maliit na discrepancy. $400,000 na mali ang deklarasyon. Hindi mahalaga kung naayos agad. Inaral mo ang mga entries. Natagpuan mo ang mali. Isang gastusin na nailagay sa maling account. Sa pulong kasama ang mga inspektor, kalmado kang nagsalita. Ipinakita mo ang mga papeles. Ipinaliwanag mo na administrative error ito, hindi masamang hangarin, na ang kliyente ay nagbayad ng voluntaryo bago pa man imbestigahan. Tumango ang mga inspektor, nabawasan ang multa, nananatiling malinis ang reputasyon. Pasasalamat ng kliyente, binigyan ka ng bonus, pinayagan kang isipin na ang pananalapi, kapag maayos na hahawakan, ay may laging solusyon. Isang Huwebes, umaalis ka sa opisina, halos 10:00 ng gabi. Quarter closing. Nasusunog ang mga mata mo sa pagtingin sa mga screen, halos walang tao sa gusali. Sa pintuan ay may lalaking nakatayo. Hindi siya ang guard. Naka-gray na suit, magarang sapatos, postura ng taong hindi nagmamadali pero naghihintay. "Magandang gabi," sabi niya. Hindi ka nagtatanong kung sino siya. Hindi rin niya sinabi. "Sinusubaybayan namin ang trabaho mo. Ang kaso ng Inversiones del Norte. Malinis, pribado, nanahimik ka. Si Inversiones del Norte ay ang kliyente na iyon. Ang may mali, yung lumabas sa mga papeles." Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang tugon mo sa refleksyon. Ngumiti siya na parang napatawa mo siya. "Hindi kami nandito para takutin ka. Nandito kami para mag-alok ng posisyon." Sabi niya na kailangan nila ng taong ganyan ang pag-iisip. Ang kakayahan mong mag-ayos. Ang don mo para gawing simple ang komplikado. Binigyan ka niya ng business card. Isa lang ang pangalan. At isang numero. Pag-isipan mo ito, nawala siya sa dilim. Nasa kamay mo ang card na para bang mali ang papel. Itinago mo ito sa wallet. Hindi mo ito tiningnan ng isang linggo. Napansin ng girlfriend mo na may pinag-iisipan ka. Sinabi mo na stress dahil sa annual audit. Hindi naman ganap na kasinungalingan. Kinabukasan, tumawag sa iyo ang isang numero. Hindi iyon ang numero sa card, iba iyon. Pero siya pa rin ang boses. "Naisip mo ba ang aming alok?" "Hindi ko alam kung sino kayo," sagot mo. "O kung ano ang gusto ninyo." "Gusto namin ng kaayusan." At mahusay ka sa kaayusan. Ikinabit nila ang tawag. Paghahanap mo sa pangalan sa card, wala kang nakita. Parang hindi ito umiiral. Ito ang lalo pang ikinagulat mo kaysa kung may nakita kang tala. Pagkalipas ng ilang araw, tinawag ka ng managing partner ng firm. Sinabi niyang may isang mahalagang kliyente na nag-request na ikaw lang ang makatuwang sa kanyang account. Libre ka sa ibang proyekto. "Anong kliyente?" "Hindi ko pwedeng sabihin, confidentiality. Pero maganda ang bayad. Napakaganda. Biglang dumoble ang sweldo mo mula isang gabi hanggang sa susunod." Lumabas na ang kliyente ay isang holding company. Iba't ibang kumpanya, ilang real estate, ilang restaurant, isang construction company, isang importer. Walang ilegal sa papel. Pero ang mga numero ay laging nagsasalita kung marunong kang makinig. Bumibili ang mga real estate ng properties na sobra sa market value.
Ang construction ay nag-i-issue ng mga gawaing di nakatala sa munisipyo. Ang mga restaurant ay patuloy na nagdedeklara ng mga pagkalugi pero hindi naman nagsasara. At ang importer ay kahanga-hanga. Mga produkto na sobra ang presyo. Mga supplier sa mga tax haven. Mga invoice na hindi tugma sa dami ng deklaradong benta. Naiintindihan mo kung ano ito. Pero nakikita mo rin na napakaganda nitong tingnan bilang accounting. Perpektong pinaghalong estruktura. Mga layers ng mga kumpanya. Mga transfer na mukhang komplikado pero may perfect internal logic. Isang napakatalinong tao ang gumawa nito. At ngayon kailangan nila ng katulad ng katalinuhan mo para panatilihin ito. Ang unang taon mo ay kahanga-hanga. Natutuhan mo ang wika. Nabasa mo ang mga code. Naiintindihan mo na bawat kumpanya ay may gamit. Ang iba ay naguhugas, ang iba ay nagtatahi ng itinatago, at ang iba ay lumilikha ng peking lugi para balansehin ang totoong kita. Nakilala mo ang may-ari, hindi gaya ng inaasahan mo. Hindi siya isang lalaking may ginto o diretsong bodyguard. Isang matandang lalaki, may uban, nakasuot ng wool sweaters at mahinahong magsalita. Para siyang tiyuhin mo. Tinanggap ka niya sa bahay niya. Isang ordinaryong bahay. Normal na lugar. Nauunawaan mo ang ginagawa namin, sabi niya. Pero hindi mo ito sinasabi. Tumango ka. Gusto ko yan. Inalok ka niya ng kape. Nagsalita tungkol sa football. Sa anak niyang nag-aaral ng medisina. At sa hirap maghanap ng mapagkakatiwalaang tao. Lumalabas ka, binigyan ka niya ng sobre. Cash. $15,000. Para sa personal mong gastos. Sabi niya. Hindi kailangang ideklara. Ngumiti siya. Ngumiti ka rin. At doon mo naramdaman ang isang bagay na hindi mo pa naramdaman noon. Kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihan magdesisyon. Ang kapangyarihan ng kaalaman. Alam mo kung magkano talaga kumikita ang bawat negosyo. Alam mo kung sino ang mga hukom na tumatanggap para hindi magpakita ng interes. Alam mo kung aling mga pulis ang may utang at alin ang may ambisyon. Alam mo kung anong mga politiko ang tumatanggap ng mga sobre. Hindi ka nagtatanong ng mga pangalan. Hindi ka nagtatanong ng mga pamamaraan, numero lang. At ang mga numero ay perpekto. Buwan-buwan, natatanggap mo ang mga talaan ng lahat ng kumpanya. Kinakalkula mo silang muli. Inaayos mo. Gumagawa ka ng mga parallel na ulat na nasa personal mong computer lang. Binabati ka ng may-ari. Ikaw ang nagpatino sa gulo, sabi niya. At totoo iyon. Ang dati ay magulo, madaling magkamali, ngayon ay isang maayos na makina. Ang mga accounting protocol mo ay ginagamit saan man. Ang mga spreadsheet mo ay parang relihiyon. Inirerespeto ka ng mga tao sa organisasyon. Tinatawag ka nilang professor. Minsan inaanyayahan kang kumain kasama. Nagkukwento sila. Tumatawa ka kasama nila. Mga tao rin sila iniisip mo. May mga ina, may mga nobya, may mga problema. Ang problema ay sobrang dami ng nalalaman mo. Hindi mo ito napapansin sa umpisa. Unti-unti. Isang araw, hiniling ng may-ari na suriin mo ang mga account ng isang problematic partner. Gusto niyang malaman kung nananakaw siya. Sinuri mo. Nanloloob siya. Sinabi mo ito sa may-ari. Nawala ang partner. Hindi ka nagtatanong kung paano. Ayaw mong malaman. Pero alam mo na ikaw ang dahilan. Ang mga numero mo, ang ulat mo, ang katumpakan mo. Hindi ka nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Kinabukasan binigyan ka ng isang espesyal na bonus. $50,000, cash. Gusto ng girlfriend mo malaman kung bakit marami kang pera sa bahay. Mga independent projects, sabi mo. Ngumiti siya. Akala niya henyo ka sa pananalapi, alam mo na iba ang totoo. Lumipas ang 2 taon. Lumiit ang organisasyon. Mga bagong lungsod. Mga bagong negosyo.
mga bagong account na ayusin. Lumalago ka kasabay niya. At ikaw, makakatulong ka sa aming channel na lumago rin kung mag-subscribe ka at magbigay ng like. Hindi ka na nagtatrabaho sa dating opisina. May sarili ka ng maliit ngunit diskretong opisina. Sa isang gusaling walang pangalan pero may air conditioning system na kinokontrol pati ang humidity ng papel. 3 assistant ang nagtatrabaho para sa iyo. Mga batang matatalino. Iniisip nila na nagtatrabaho sila para sa isang private investment holding. Pinipilit mong maniwala sila rito. Binabayaran mo sila ng maayos. Hinihingi mo pa ang higit. Sila ay tapat dahil hindi nila alam ang katotohanan. At ang distansyang iyon ang nagsisilbing proteksyon mo. O ganoon mo akala. Isang Huwebes, tinawag ka ng may-ari. Kailangan kitang makita. Mahalaga ito. Pumunta ka. Sa opisina niya ay may 2 lalaki na hindi mo kilala. Magagarang suits, tumingin ng diretsyo. Hindi sila taga rito. Kita ito sa kanilang mga galaw. Mga bagong partner sila, sabi ng may-ari. Gusto nilang palawakin ito sa inyong bansa, pero may problema sa accounting. Tumingin isa sa mga lalaki sa iyo. Ang dating accountant namin, nagkaroon ng aksidente, walang ngiti. Wala ka ring ngiti. Sabi ng may-ari na magtutuloy-tuloy kang biyahe ng 1 linggo. Makikilala mo ang mga operasyon nila. Ituturo mo ang iyong pamamaraan. Naglakbay ka, isang mainit na bansa, isang coastal city. Mga matataas na gusali malapit sa dagat. Tinanong ka sa isang hotel na wala sa mga travel guide. Suite na may tanawin. Sariwang prutas araw-araw. Araw-araw bumibisita ka sa mga tindahan. Mga palengke. Isang chain ng supermarket. Normal lang lahat. Pero ang mga numero ng bansang iyon ay kalat. Mga invoice na walang suporta. Mga transfer na walang tala. Mga kita na hindi tugma sa benta. Mga lugi na walang paliwanag. Sinabi mo sa lokal na partner na kailangan mo ng 1 linggo para ayusin ang gulo. Ngumiti siya. Gamitin mo ang oras hanggat gusto mo. Basta't pumasa ang mga numero sa katapusan ng buwan. Nagtatrabaho ka ng 12 oras araw-araw. Nalaman mong nagnanakaw ang lokal na partner. Ginagawang account ang pera sa sarili niyang account. Pinalalaki ang mga gastos. Tinatalo ang kita sa pagtatago. Hindi sobra. Tama lang. Tama lang para magalit ang mga banyagang partner kung malalaman. Tama lang para magduda ka kung ano ang gagawin mo. Tinawagan mo ang may-ari. Ipinaliwanag mo ang sitwasyon ng wala masyadong detalye. May mga inconsistency lang. Nakikinig siya ng tahimik. Kaya mo bang ayusin ng hindi halata? Nag-isip ka. Oo. Gawin mo. Ang ayusin ito ay nangangahulugang gumawa ng parallel na estruktura. Isang accounting para sa mga banyagang partner na maayos at isa pa para sa iyo kung saan alam mo ang katotohanan. At isang pang-ikatlo, ang tunay na nasa isip mo lang. Ginawa mo ito. 3 araw ng matinding trabaho. Mga gabing walang tulog. Mga numero na parang sumasayaw sa isang puzzle na imposibleng buuin. Ngunit naabot mo. Nang ibigay mo ang ulat, labis ang pasasalamat ng lokal na partner. Binigyan ka niya ng mamahaling relo. Hindi mo alam kung utang na loob o pakikipagsabuatan iyon. Marahil pareho lang. Bumalik ka sa bahay. Sinalubong ka ng may-ari sa airport. Hindi pa nangyari iyon noon. Maligayang pagdating, sabi niya. Kailangan mong ikwento lahat. Sa sasakyan, ipinaliwanag mo. Ang mga account, ang pagnanakaw, ang solusyon. Tumango siya. Nagtiwala ka ba sa solusyon mo? Oo. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Nang gabing iyon, lumabas ang lokal na partner sa balita. Aksidente sa daan. Basang kalsada. Delikadong liko. Walang investigasyon. Walang tanong. Isang pahayag lang sa pahayagan. At ikaw,
Sa bahay mo, nanonood ng telebisyon, may mamahaling relo sa iyong pulso. Walang hinto, walang emosyon. Nananatili ang relo sa pulso mo. Hindi mo ito matanggal. Hindi dahil nadikit. Dahil tuwing tinitingnan mo ito, naaalala mo at kailangan mong maalala. Tahimik ang mga sumunod na buwan. Masyadong tahimik. Umaandar ng mag-isa ang organisasyon. Ginagamit ang mga protocol mo. Pinangangasiwaan ng mga assistant mo ang araw-araw. Nagsusupervise ka, inaayos, pinapaganda. Tinatanggap kang tawagan ng may-ari ng mas kaunti. Dapat ay nagpapahinga ka rito. Pero bumabahala ka. Isang hapon, habang re-review ng lumang ulat, may natuklasan ka. Paulit-ulit na transfer. Maliit. Buwanang bayad. Sa isang bank account sa abroad na walang official record. Hindi mo alam kung para saan. Sinuri mo. 3 araw ang lumipas na lamang ito pala ay para sa anak na babae ng may-ari. Nag-aaral siya ng medisina sa isang ibang bansa at doon ang account niya. Walang ilegal. Pribado lang. Pero nalaman mo na alam mo ang buhay ng may-ari ng mas higit kaysa sa pamilya niya. Alam mo kung magkano ang ginagastos niya sa kanyang mga karelasyon. Alam mo kung anong mga hukom ang tumatanggap ng mas malaki. Alam mo kung sinong mga pulis ang tumatanggap ng sobre at sino ang mas gusto ang pabor. Alam mo kung sinong politiko ang tumanggap ng pinakamalaking sobre noong nakaraang taon. Sobrang dami ng nalalaman mo. Isang gabi, inimbitahan ka ng may-ari na kumain. 2 lang kayo. Isang maliit na Italian na restaurant. Pulang alak. Siya ay umorder ng pasta. Ikaw ay isda. Nagsalita siya tungkol sa kabataan niya. Paano siya nagsimula? Mga pagkakamaling nagawa. Iniisip ng mga tao na madali lang ito, sabi niya. Parang kailangan lang maging matatag. Pero ang mahirap ay magtagal. Nakikinig ka. At para magtagal, patuloy niya, kailangan mo ng mga taong tulad mo, na nakakaintindi na ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, at na ang kalat ay pumapatay. Uminom siya ng isang higop. Kaya napili kita. Hindi ka nagtatanong bakit. Ngumiti siya. Alam mo, magaling din ang dating accountant ko, pero gusto niyang maging partner. Gusto niyang magdesisyon. At kapag ayaw mo lang magdesisyon, nagsisimula kang magkamali. Nagtapos ang hapunan. Nagbayad siya ng cash. Nang lumabas ka, inilagay niya ang kamay sa balikat mo. Ayaw mong magdesisyon, di ba? Gusto mo lang na tama ang mga numero, tumango ka. Mahusay pero hindi totoo. Ang problema sa sobrang kaalaman ay nagsisimula kang magkaroon ng opinyon. Kung anong mga negosyo ang kumikita, kung sino ang mapagkakatiwalaang mga partner, kung anong mga investments ang may kinabukasan. Isang araw, hindi sinasadya, sinabi mo ito sa may-ari. Tinitingnan mo ang expansion sa isang bagong lungsod. Sinasabi ng mga ulat na may problema sa ang lokal na partner. May mga dati ng conflict, mga taong nawala sa paligid niya. Ito ay isang panganib, sabi mo. Tiningnan ka niya. Sa palagay mo kailangan naming pumili ng iba? Oo, tahimik. Sige, hanapin mo ang papalit. At doon nagsimula. Hindi ka na lang tagapag-ayos ng numero. Ngayon pumipili ka ng tao. Ngayon nagdedesisyon ka kung sino ang mag-manage ng ano. Ang paghusga mo ay mas may timbang kaysa sa mga ulat. Tinitingnan ka ng mga tao sa organisasyon ng iba. Hindi ka na profesor. Ikaw na ang nagdedesisyon. Tinanong ka nila tungkol sa lahat. At binigyan mo sila ng sagot dahil alam mo. Dahil ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Iniwan ka ng girlfriend mo. Hindi iyon naging gulo. Isang tahimik na hapon. Pumipiraso siya ng gamit habang pinapanood mo mula sa sofa. Hindi ko nakilala kung sino ka, sabi niya. Pareho lang ako. Hindi. Ang pareho ay hindi magkakaroon ng pera nang walang paliwanag. Ang pareho ay hindi uuwi o maglalakbay ng hindi nagsasabi.
Ang pareho ay hindi manonood ng balita tungkol sa aksidente na tulad ng ginagawa mo. Hindi ka nagsagot. Umalis siya. Tumunog ng malakas ang pinto higit pa sa inaasahan mo. Ngayong gabi, nag-inuman ka mag-isa. Murating whiskey, yelo mula sa freezer. Bungad na naglaro sa telebisyon ang mga balita. Isang ulat tungkol sa money laundering, mga komplikadong financial structure, mga accountant na nauuwi sa kulungan. Pinatigil mo ang TV. Kinabukasan, tumawag ang may-ari. Kailangan kitang makita. Mahalaga. Pumunta ka. Maraming folder sa opisina. Lahat ay may pangalan mo. Umupo ka. Umakyat ka. Ilang taon ko nang binuo ito, sabi niya. Ilang taon. At napakahalaga ang papel mo. Pero may problema. Nagmamadali kang naghihintay. May mga tao na iniisip na sobra ang alam mo, na kapag nagpasya kang magsalita, well, hindi ko na kailangang ipagpatuloy. Nagkurog ang tiyan mo. Hindi ako magsasalita. Alam ko, pero hindi nila alam. Ipinakita niya ang mga folder. Lahat ng impormasyon namin sa iyo, mga galaw mo, mga gastos mo, mga tawag mo, mga email mo, ang girlfriend mo, ang kapatid mo, ang ina mo. Tahimik. Hindi banta ito. Siguradong sigurado. Lumapit ka sa katahimikan. Kung sigurado ka, kami rin ay sigurado. Kung magduda ka, kami rin ay magdududa. At kapag nagdududa kami, kikilos kami. Hindi mo tinanong kung anong kilos. Ayaw mo nang malaman. Hindi ka nakatulog ng gabing iyon. Inisip mo ang mga opsyon. Tumakas. Sumuko. Makipagnegosasyon. Maglaho. Walang gumagana. Kapag tumakas ka, hahanapin ka. Kapag sumuko ka, magsasalita ka. At sasagasaan nila ang pamilya mo. Kapag nakipagnegosasyon ka, wala kang maisasalang na hindi nila pwedeng kunin. Pero may isang bagay, isang maliit na detalye. Matagal mo nang pinangangasiwaan ang dalawang accounting, ang opisyal at ang totoo. Pero may pangatlo, nasa isip mo lang, na nag-uugnay ng bawat transfer sa bawat tao, bawat bayad sa bawat pabor, bawat account sa bawat pangalan. Iniisip nilang mga numero lang ang alam mo. Hindi nila alam na mga pangalan ang alam mo. At sa mundong ito, mas mahalaga ang mga pangalan kaysa pera. 3 araw kang nagtrabaho ng tahimik. Walang nagtatanong. Walang pumasok sa opisina mo nang walang abiso. Alam mo na pinapanood ka. Sa huling araw, natapos mo. Mayroon ka ng lahat. Hindi sa computer. Hindi sa papel. Sa isang lugar na hindi nila mahahawakan ang memorya mo. Humiling ka ng meeting sa may-ari. Siyempre, siya lang ang kasama. Pumayag siya. Sa opisina niya, walang mga folder, walang saksi, nagsalita ka. Alam ko kung sino ang pumatay sa lokal mong partner. Alam ko kung sino ang naglabas ng impormasyon sa media 3 taon na ang nakakaraan. Alam ko kung sino ang nanloko sa kapatid mo bago mo siya pinatay. Alam ko kung sino ang hukom na nagprotekta sa anak mong babae sa ibang bansa nang hindi niya nalalaman. Tahimik siya. Hindi ito pagbabanta, sabi mo. Totoong katotohanan, yung mga katotohanan na ginamit mo laban sa akin, mahabang katahimikan. Anong gusto mo? Gusto kong umalis. Malinis. May dala kong sarili ko. Walang pagkakahabol. Walang aksidente. Walang pagbisita sa pamilya ko. Tumingin siya ng diretso. Paano kung masagot ko ng hindi? Kung ganoon, ang mga pangalan ay hindi na lang sa isip ko. Magsisimula silang kumalat. Ngumiti ka. Sa unang pagkakataon sa mga taon, totoong ngumiti ka. Hindi ako ang accountant mo. Ako ang memorya mo. At ang memorya kapag gusto ay nagkakamali o gumagana.
Depende sa kasunduan. Tumango ang may-ari. Dahan-dahan. Parang tinatanggap ang isang kalaban na natalo na. May 1 linggo ka, sabi niya. Pagkatapos nun, kung makita kita, kung may makakita sa'yo, kung lumabas ang pangalan mo kahit saan, walang memorya ang makakarigtas sa'yo. 1 linggo ay sapat na. Umalis ka sa opisina. Hindi ka lumingon. Ang mga sumunod na araw ay ulap. Mga transfer, mga dokumento, bagong pagkakakilanlan, isang malayong bansa, isang maliit na apartment na may tanawin sa dagat. Sa huling araw, bago sumakay, nakatanggap ka ng mensahe. Isang hindi kilalang numero. Isang pangungusap lang. Mabuti ang anak. Huwag na magtanong pa. Binura mo ang mensahe. Sumakay ka. Sa eroplano tumingin ka sa bintana. Mga ulap sa ibaba. Araw sa itaas. Iniisip mo ang mga numero. Ang perpektong magkakaayos na mga kolum. Ang kagandahan ng kaayusan. Iniisip mo ang batang technician na nais maging katulad mo. Ang iyong girlfriend na umalis. Ang iyong ina na hindi alam. Iniisip mo ang may-ari, sa opisina niya, nagtatanong kung tama ba ang desisyon na ginawa niya. Hindi niya malalaman kailanman dahil ang mga numero, sa huli, ay mga numero lamang. Ang mahalaga ay kung sino ang nakakaalala. At ngayon, wala ka nang maalala. O ganoon ang sasabihin mo kung may magtatanong. Dumating ang eroplano, bagong bansa, bagong buhay, mga bagong numero na aayusin. Pero ngayon, sa sarili mo lang.